Alam mo ba na ang pinakamaliit na city sa Philippines ay halos kasing laki lang ng Tondo sa Maynila? Ang end-to-end ay kaya mong bisikletahin ng 15 minutes. That city is inside the very populated Metro Manila and it has a land size of only around 5.94 square kilometers. Ang tinutukoy natin ay ang San Juan City at dito nangyayari ang taong-taong basaan at sabuyan ng tubig tuwing fiesta. Inyong mapapansin na ang San Juan ay maraming kakahuyan at kapunuan kaya in terms of the human body, San Juan City is the lung center of Metro Manila. Kahit small and bulilit, ang San Juan City ay hindi pahuhuli sa mga big and branded na mga property developments. Coming up, pag-usapan natin ang mga big beautiful projects here like this one, Swire Ellen Tower. Ang tower na ito ay combination ng hotel and residential units. Isa ito sa mga pinagmamalaking landmark ng Green Hills, San Juan. Nice talaga! Napakaganda at suwabe ng pagkakadesenyo ng tower na ito at mula sa iyong bintana ay tanaw na tanaw mo ang mga dagat ng mayayamang subdivisions or upscale villages. Mag-check-in na sa Swire Ellen Suites! Mapa-araw, mapa-gabi, guaranteed beautiful view ang iyong mararanasan mula sa iyong hotel. Sunrise, sunset, day view, night view, lahat yan ma-experience mo most of the days. At yan ang golden sunset ng Manila Bay. Another beautiful tower na halos tapos na ay ang Paragon Center. Isa itong 53-story residential tower dito sa Green Hills Shopping Center. Tinitiyak ko sa inyo, mamamangha kayo sa tower na ito. Artistang handsome ang tindig nito. Mapapansin nyo na ang outer shell ng Paragon Center ay binalutan ng glass panels. Para itong corporate offices pero hindi po sapagkat ito ay isang residential tower. Hay, wow, wow, wow! Ang ganda talaga ng The Residences at Paragon Center at nakikita mo ba ang mala-mansion na house sa ibabaw ng rooftop? Sa akin yan! Isa pang pinagmamalaki ng San Juan City ay ang newly built and modern Ayala brand GH Mall. Beautiful outside and inside. Uy, ayalang-ayalang dating. Napaka world class and full of top brands. But don't worry, meron din ditong mga SM retail shops tulad ng Watson, Ace Hardware and more. Oops, nabitin ba kayo sa loob? 20% lang ang nakita nyo. Napakalawak ng massive 7-story mall na ito. Saka na natin pagkwentuhan ang kabuuan nito at kung bakit ito combination ng Ayala, SM or Ortigas brand. Siguraduhin nakasubscribe at abangan ang buong kwento. Modernong-moderno na nga ang dating 1960s retro mall ng Green Hills. Patikim pa lang ito, mga car parks na nakikita nyo will become iconic towers in the future. Sa mga gustong tumambay at mag-winding hanggang late night, ito naman ang Skyline Sunset Garden ng GH Mall. Meron ditong mga bars, cafes, restals. From one of these cafes or bars, pwede kayong mag-sunset view. Kung hindi naman ay panoorin ang Metro Manila skylines and greeneries. From this part of Metro Manila, the views of greens are endless. The skylines are beautiful. Greens? Di ba puro bubungan na ang bahay ng Metro Manila? Well, doon yun sa Maynila na halos wala ng puno. But here, as far as your eyes can see, 360 degrees are endless collections of houses and villages surrounded with trees. Sa gitnang bahagi ng video natin, natatanaw nyo ang The Corner at Green Hills. Katatayo lang nito at isa itong private and service residential units. Project ito ng Ortigas Land and it is directly connected to GH Mall.
Sa tapat lang ito ng Club Filipino kung saan nagkakape at nagchichismisan ng mga rich. Dito sila nagbubulong-bulungan ng mga naluluging negosyo at dito rin sila sumasagap ng mga balita tungkol sa paglago ng negosyo. Iyan ang tambayang Club Filipino na itinayo noong 1898 matapos mapaalis ng mga Amerikano ang mga Espanyol. Ano-ano kaya ang mga kwento at karanasan mo sa San Juan City? Kung ikaw ay matagal ng taga Metro Manila, siguradong sigurado ang San Juan City ay bahagi ng buhay mo. Sapagkat ang Vera Mall at Green Hills Shopping Center at ang mga Tiangge nito ang mga unang shopping center na itinayo dito sa Metro Manila. Kahit saang bahagi ka ng Pilipinas, basta pumunta ka ng Metro Manila, dinarayo ang lugar na ito. Bago inilabas sa mga malls, dito mo unang mabibili ang mga personal computers at mga kung ano-anong personal gadgets. Pinakamalit man na city, ang San Juan sa Metro Manila, napapanatili pa rin nito ang kanyang kahanga-hangang anyo. Sana ma-improve pa ng mayor ng San Juan ang balanse nitong kapaligiran. Malayong malayo sa kapitbahay niyang Maynila na halos kakarampot na lang ang mga puno. Napapanood nyo sa ating video ang lungsod ng Maynila. Sa inyong harapan ay ang distrito ng Santa Cruz at sa kaliwang bahagi naman ay ang distrito ng Tondo kung saan ganyan kalaki ang San Juan City. More or less, that is how big San Juan City, the smallest city in the entire Philippines. Lahat ng mga maliliit na kabahayan na yan ay bahagi ng Tondo, lungsod ng Maynila. But unlike Tondo, ang San Juan City ay medyo may konting pagkabulubundukin or hilly terrain. Pero meron din itong flat terrain or kapatagan. Nung humupa na ang gyera at unti-unti nang dumadami ang mga tao sa Maynila, sumisikip na ito at dahil walang maayos na plano, dumadami ang squatters. Tuloy-tuloy ang dating ng mga taga-probinsya sa Maynila upang sumagap ng oportunidad. Ang mga may kayang pamilya ay lumipat ng ibang lugar tulad ng Santa Mesa Heights, Quezon City, New Manila, Quezon City at of course, San Juan City. May pagka-summer capital ang dating ng San Juan City before dahil marami itong puno, mga pine trees at meron itong mga sections na medyo bulubundukin, maganda ang tanawin. At dyan na nga nagumpisa ang malalaking gated subdivision na nakikita natin sa San Juan City.